Sa eksena, makikita ang isa sa mga tauhan ng chief na naghihintay sa isang tao habang umuulan. Pagkatapos, lumipat ang focus sa chief na nakatayo sa harap ng puntod, malalim ang pag-iisip. Inaalala niya ang isang pag-uusap nila ng namayapa noong ito'y buhay pa. Naalala niya ang mga salitang, "Ikaw na bata ka. Magpapatuloy ka ba sa ganyang pamumuhay?" Habang nagmumuni-muni, ngumiti ang chief, at sa isip niya, pasensya na, ganito ako nabubuhay, na nagpapahiwatig ng pagsisisi o pagkilala sa kanyang kasalukuyang landas sa buhay. Bigla, lumitaw ang isang hindi kilalang babae, pinagmamasdan ang chief mula sa likuran. Tinawag ng taong ito ang chief bilang Duushik Opa at nagtanong kung naroon ba siya para sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang lolo. Kinikilala ng chief na bumibisita siya sa puntod tuwing anibersaryo lamang, na may halong biro na magrereklamo ang namayapa buong gabi kung hindi siya dadalaw. Tinanong niya kung kamusta ang kalagayan nito at nag-usisa tungkol sa isang taong nagngangalang Hyunso. Ang hindi kilalang babae ay sumagot. Ipinaliwanag niya na hindi makasama ni Hyunso na tinawag niyang Opa dahil sa trabaho. Idinagdag niya na kahit hindi siya abala, hindi rin siya pupunta, na nagpapahiwatig ng ilang nakatagong dahilan o damdamin. Matapos ang sandaling katahimikan, nagpasya ang chief na umalis na. Paglabas niya ng gusali, agad siyang pinayungan ng isa sa kanyang mga tauhan para hindi mabasa sa ulan na nagpapakita ng pag-aalala at pagmamalasakit. Binanggit ng chief ang kasipagan ng kanyang tauhan sa paghihintay sa ulan at sinabing nasa kotse ang payong. Pansin ng chief na basa na ang buong damit ng kanyang tauhan na nagpapakita ng kaunting pag-aalala. Pagkatapos, nagpalit ang eksena sa loob ng kotse kung saan inaalala ng chief ang isang pangyayari noong siya'y binatilyo pa. Sa flashback na ito, pinapagalitan ng isang matandang lalaki ang batang chief dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo dahil sa kawalan ng magawa. Mahigpit na sinabi ng matanda na kahit pagnanakaw ng pagkain dahil sa gutom ay maaaring palampasin, ngunit hindi ang pagnanakaw ng motorsiklo. Pagkatapos, nagtanong ang matanda kung wala bang magulang ang batang chief, na nagbubunyag ng sulyap sa magulong kabataan ng chief, at sa mga mahihirap na sitwasyon na humubog sa kanya. Sinabi ng matandang lalaki sa batang chief, bilang tugon sa pagnanakaw ng motorsiklo, na magtatrabaho siya sa tindahan ng matanda para mabayaran ang ninakaw, na ikinagulat ng chief. Mahigpit na babala ng matanda na huwag siyang magtangkang tumakas at utos na magtrabaho araw-araw mula ngayon. Lumipat ang eksena sa isang paaralan, kung saan makikita ang matandang lalaki na humihingi ng tawad sa mga magulang ng ibang estudyante na binugbog ng chief. Ipinapakita nito ang magulong ugali at agresibong asal ng chief noong kabataan niya. Susunod, nagpalit ang eksena sa isang sandali kung saan nag-uusap ang chief at ang matandang lalaki sa harap ng tindahan ng matanda. Minamadali ng matandang lalaki ang chief na gawin ang isang bagay na nagpapahiwatig na ang kanyang kabagalan dahilan kung bakit hindi siya makakain. Bumalik sa kasalukuyang panahon, nakita ng chief ang lolo ni Eugene na abala sa pagre-recycle kahit umuulan. Imunungkahi ng tauhan ng chief na ipagpaliban muna ang pagtulong dahil sa ulan, ngunit nagpumilit ang chief na ituloy ito, inutusan ang kanyang tauhan na iparada ang sasakyan. Sumang-ayon ang tauhan, sinabing babalik siya pagkatapos magparada. Lumapit ang chief sa lolo, ginamit ang payong para protektahan ito mula sa ulan. Tinanong niya kung bakit ginagawa ng matanda ang trabaho sa gitna ng ulan imbes na hintayin ang mas magandang panahon. Ipinaliwanag ng matandang lalaki sa chief kung bakit patuloy siyang nagre-recycle kahit umuulan, sinasabing naipon ang basura kung magpapaliban siya dahil sa ulan. Binanggit niya na mas maginhawa ang mabilisang pag-aayos nito at nagugustuhan din ito ng mga tao. Naantig sa dedikasyon ng matanda, ibinaba ng chief ang payong at agad na tumulong sa kanya. Nagulat ang matanda at nag-alala sa damit ng chief na maaaring masira dahil sa ulan, ngunit sinabi ng chief na maaari lang itong labhan. At nagpasalamat ang matanda sa chief dahil sa palagiang tulong nito at nabanggit na ilang araw na mula nang huli silang magkita. Sinabi ng chief sa matanda na umuwi siya sa kanyang bayan ng ilang araw dahil may nangyaring bagay. At habang nagsasalita ang chief biglaan, bumagsak at nawalan ng malay ang matandang lalaki na ikinagulat ng chief. Nag-aalalang lumapit ang chief sa matanda, tinawag ito at tinanong kung ayos lang ba siya. Ngunit nanatiling walang malay ang matanda sa lupa. Nang dumating ang tauhan ng chief, agad niyang inutusan na dalhin ang kotse para dalhin ang matanda sa ospital. Lipat ang eksena sa ospital kung saan dumating si Eugene.
Nagulat at nag-aalala, tinanong ni Eugene ang kanyang lolo kung ayos lang ba ito. Ang lolo ni Eugene, na nasa ospital ngayon, ay nagpapakita ng kasiyahan at sinisiguro sa lahat na ayos lang siya. Nagtataka siya kung bakit maaga dumating si Eugene, dahil hindi pa tapos ang eskwela. Ipinaliwanag ng chief na nasaktan ang likod ng lolo nito, ngunit tila mas malala pa ata kaysa sa inaakala, dahil kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Makikita ang pag-aalala ni Eugene, ngunit sinabi ng matanda na hindi kailangang masyadong mag-alala dahil gagaling din siya agad. Hiningi niya kay Eugene na ipaalam kay Dayon ang kanyang kalagayan para hindi ito magulat. At agad na pumayag si Eugene na nakangiti. Nagmuni-muni ang matanda tungkol sa kanyang edad, na binabanggit na madalas niyang nakakalimutan at nauulit ang ganitong mga insidente na kinikilala ang mga hamon na dala ng pagtanda. Lipat ang eksena kung saan nasa labas na ng silid ng ospital si Eugene at ang chief, kung saan nakakonfine ang lolo ni Eugene. Nagpapasalamat si Eugene sa chief. Medyo nagtataka, tinanong ng chief kung bakit siya pinasasalamatan ni Eugene. Ipinaliwanag ni Eugene na alam niyang nagmamalasakit ang chief sa kanyang lolo at nabanggit din na malaki ang naitulong nito sa kanyang lolo sa kanyang trabaho. Binawasan ng chief ang bagay ng kanyang mga ginawa, sinasabing hindi niya partikular na binigyang pansin ang sitwasyon at ang pakikisalamuha niya sa lolo ni Eugene ay hanggang sa pagbati lamang tuwing sila'y nagkikita. Sinabi ng isa sa mga tauhan ng chief na hindi pa tapos ang eskwela, at tinanong kung umalis ba si Eugene sa kalagitnaan ng araw para pumunta sa ospital. At kinumpirma ito ni Eugene. Ipinaliwanag ng chief na hindi niya alam kung bakit biglang nawala ng malay ang lolo ni Eugene, kaya siya muna ang tinawagan niya. Inamin niya na baka nagulat si Eugene nang makatanggap ng tawag mula sa kanya. Tumugon si Eugene sa pamamagitan lamang ng ngiti na nagpapakita ng kanyang pasasalamat. Nagbahagi ang chief ng isang sandaling pagmumuni-muni, sinasabing naaalala niya ang kanyang kabataan kapag nakikita niya si Eugene. At ikinagulat naman ito ni Eugene. Samantala, ang tauhan ng pinuno ay gumawa ng nakakatawang mukha at nanahimik din sa pagkabigla. At agad naman nilinaw ng chief kay Eugene na hindi niya sinasabi na kamukha niya si Eugene noong kabataan niya. Sa halip, naalala niya ang kanyang sariling nakaraan at nabanggit na mayroon din siyang lolo. At inimbitahan na lang ng chief si Eugene na kumain kasama niya, sinasabing matagal na silang hindi nagkita kaya dapat silang magkasamang kumain at iminungkahi na sa baba sila kumain. Samantala si Eugene ay nag-alok na siya na ang magbabayad para sa pagkain. Nagulat ang chief, tinatanong kung bakit siya ang gagastos, na isang estudyante sa high school na inaakala niyang wala masyadong pera. Sumagot si Eugene na may nakakatuwang mukha, na sinasabing kumikita siya ng pera. Nagulat ang chief at nagtanong kung nagtatrabaho na ba si Eugene ng part-time. At biglang nagbulungan sandali ang chief at ang kanyang tauhan. Nabanggit nito na malaki ang kinikita ng mga bodyguard sa SW kung saan nagtatrabaho si Eugene. At sinabi na ng chief kay Eugene na plano niyang kumain ng galbitang, isang uri ng Korean beef rib soup, at tinanong kung kaya ba ito ni Eugene. Tiniyak ni Eugene na ayos lang ito, na nagpangiti sa chief. At biglang sumingit ang tauhan ng chief, nagmumungkahing kailangan na nilang pumunta agad sa bar. Nagulat ang chief at tinanong kung bakit, dahil oras pa lang ng paghahanda para magbukas ito. Inihayag ng tauhan na nandoon si Hyun-soo sa tindahan, na tila nagdudulot ng pag-aalala o pagmamadali. Lipat ang eksena, sa bar na pag-aari ng chief. Naroon ang isang tao na tinatawag na Hyun-soo, at hindi nasisiyahan sa inumin na inihain sa kanya. Mayabang niyang kinuwestiyon ang mga tauhan kung bakit siya binigyan ng murang inumin, ipinahihiwatig na ang kanyang katayuan ay nangangailangan ng pinakamahal na inumin. Ang mga waiter, takot at tahimik, ay nakatayo lang sa isang sulok. Nagbago ang atmosfera nang biglang dumating ang chief, at napansin ang presensya ni Hyun-soo. Sa eksena sa bar, binati ni Hyun-soo ang chief, na si Do-shik, na may ngiti at casual na tanong tungkol sa kanyang kalagayan. Pagkatapos, binatikos niya ang mga staff, ipinapahiwatig na hindi sila magalang sa kanya, at nagmumungkahi na dapat mas mabuting turuan ng chief ang kanyang grupo dahil masyado silang matipid sa kanya. Kalmado ang chief, siniguro niya kay Hyun-soo na asikasuhin niya ang sitwasyon sa mga staff. Tinanong niya si Hyun-soo kung ano ang nangyari. Sinamantala ni Hyun-soo ang pagkakataon at humingi ng pera sa chief, binanggit ang isang negosyong iniisip niya. Tugon ng chief, ipinaalala niya kay Hyun-soo
na nagbigay na siya ng pera sa kanya dati. Ipinagtanggol ni Hyun-soo na ang huling paghingi niya ng pera ay nabigo dahil sa kakulangan sa pagpaplano, ngunit tiniyak niya sa chief na sa pagkakataong ito ay magiging iba at matagumpay, hinihiling ang tiwala at isa pang pagkakataon. Kumpiyansa siya na magiging matagumpay ang kanyang bagong ideya ng negosyo nang walang kondisyon. Gayunpaman, matatag na ipinaalala ng chief kay Hyun-soo na sinabi niya na dati na yon ang huling pagkakataon na magbibigay siya. At sa kabila ng pagpipilit ni Hyun-soo, nanindigan ang chief. Nadama ni Hyun-soo na siya ay naiipit, kaya inapela niya ang kanilang nakaraang relasyon. Pinaalalahanan ang chief kung paano siya inalagaan ng lolo ni Hyun-soo. Sinubukan niyang gamitin ang kasaysayang ito, nagmumungkahing may utang na loob ang chief sa kanya dahil sa kabaitan ng kanyang lolo. Tumugon ang chief sa akusasyon ni Hyun-soo sa pamamagitan ng pagkilala na siya ay nagbigay ng pinansyal na tulong sa mga nakaraang taon, bahagyang dahil sa respeto para sa lolo ni Hyun-soo. Binanggit pa niya na patuloy siyang nagbibigay ng pera kay Hyun-soo tuwing humihingi ito. Nagalit si Hyun-soo sa sitwasyon at inakusahan ang chief ng pagiging hindi tapat. Bilang tugon, nag-alok ang chief ng kompromiso. Nabanggit niya na dahil matagal siyang nawala at kamakailan lang bumalik, bibigyan niya si Hyun-soo ng kaunting pocket money bilang isang magandang kilos. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi niya kayang magbigay ng pondo para sa negosyo ni Hyun-soo. Hinamon ni Hyun-soo ang pahayag ng chief na kulang siya sa pera para sa negosyo, tinatanong kung ilang negosyo ang pag-aari ng chief. Ipinaliwanag ng chief na hindi maganda ang takbo ng kanyang negosyo sa Gyeonggi-do at binigyang diin niya ang kanyang responsibilidad na alagaan ang mga empleyado na masipag magtrabaho sa kanyang mga negosyo. Nagdududa si Hyun-soo, inakusahan niya ang chief ng pagiging hindi tapat. Ibinunyag niya na alam niya ang tungkol sa mga mas batang kapatid ng pinuno, term na tumutukoy sa tapat na mga tauhan na nagtayo ng kanilang sariling hiwalay na mga negosyo. Kinwestiyon ni Hyun-soo ang pangako ng chief sa pag-aalaga ng kanyang mga tao. Mariing sinabihan ng chief si Hyun-soo na tumahimik, na agad namang pinatigil ang mga akusasyon ni Hyun-soo. Ipinaliwanag ng chief ang lalim ng kanyang relasyon sa kanyang mga tapat na tagasunod, na kasama niya sa loob ng maraming taon at tinawag siyang kapatid kahit walang ugnayang dugo. Lininaw niya na kahit magretiro ang mga ito, nararapat pa rin silang respetuhin at suportahan, tulad ng pagiging manager ng isang bar, bilang pasasalamat sa kanilang mga taon ng katapatan. Tumutol si Hyun-soo sa pamamagitan ng pagdadala sa usapan tungkol sa kanyang lolo, na nagpapahiwatig na dapat pareho ang prinsipyo ng katapatan at respeto sa kanya. Inihayag niya na dapat siya rin ay tratuhin ng katulad ng pagtrato niya sa tauhan niya. Samantala, tahimik naman na naalala ng chief ang isang pangyayari mula sa kanyang nakaraan kasama ang matandang lalaki. Sa flashback, makikita ang matandang lalaki na nagbibigay ng isang sobre sa batang chief at tinatanong siya tungkol sa kanyang mga aksyon at desisyon na nagpapahiwatig na hindi ito kapaki-pakinabang. Nanatiling tahimik ang chief habang patuloy na nangungulit ang matandang lalaki. Tinanong ng matanda kung bakit patuloy pa rin ang pakikisangkot ng chief sa mga kaguluhan, nagmumungkahi na may mas magandang landas pa para sa kanya. Pagkatapos, nagbigay ng makabuluhang pahayag ang matandang lalaki. Ipinapahayag na hindi siya ang tipo ng tao na magliligaw sa isang batang tulad ng chief. Ipinahihiwatig niya na ang kasalukuyang landas ng chief ay maaaring humantong sa pagkalugi sa hinaharap. At nagulat ang chief sa pahayag na ito. At balik sa kasalukuyan, medyo labag sa loob, pumayag ang chief na magpadala ng kaunting pera kay Hyun-soo na nagpapahiwatig na ito lang ang tulong na kaya niyang ibigay. Nagduda si Hyun-soo sa sinabi ng chief. At dahil dito, nagpahayag ang chief ng pagkapagod sa sitwasyon. At agad naman umalis si Hyun-soo. At habang palayo naman si Hyun-soo, naalala niya ang kanyang nakaraan, lalo na ang tungkol sa kanyang lolo na nag-ampon sa chief at pinalaki ito na maging isang disenteng tao. Ang alaalang ito ay tila kabaligtaran ng pagtrato na natatanggap niya ngayon na nagpapahiwatig ng pagtataksil o pagkadismaya. Samantala si Hyun-soo ay bastos na kumikilos at nasagi niya ang isang waiter. Sinabi niya sa waiter na umalis sa daan dahil gusto niyang mag-enjoy. Pagkatapos, napansin niya si Eugene na nakasuot ng uniforme ng high school at tanong niya ng masungit kung ilang taon na si Eugene. Hindi sumagot si Eugene at tinitigan lang si Hyun-soo. Nagalit si Hyun-soo at gusto niyang saktan si Eugene dahil sa hindi ito sumasagot. Pero bago pa man niya magawa, may isang tao mula sa grupo ng chief na humawak sa kamay ni Hyun-soo at pinigilan ito. Nagalit si Hyun-soo at tinanong kung bakit siya pinipigilan.
Sineryoso ng tauhan ng chief ang sitwasyon at sinabihan si Hyun-soo na huwag gumawa ng gulo at umalis na lang. Galit na galit, inalis ni Hyun-soo ang kamay niya sa pagkakahawak ng tauhan at umalis siya. At habang umaalis si Hyun-soo, iniisip ng tauhan ng chief na kung hindi niya ito napigilan, baka mas malala pa ang nangyari kay Hyun-soo. Biglang lumitaw ang chief at nagulat siya nang makita si Yoo-jin doon. Ipinaliwanag ni Yoo-jin na nag-imbita si chief sa kanya na kumain na magkasama, di ba? At nagulat ang chief sa sinabing ito ni Yoo-jin. Dahil nawala na rin ito sa kanyang isipan sa nangyari. Nagulat at nakakatawa naman ang reaksyon ng tauhan ng chief nang ipinaalala niyang sinabi ng chief kay Yoo-jin na kailangan niyang kumain ng galbitang, isang uri ng Korean soup, ng magkasama. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang pribadong kwarto kung saan mag-isa ang chief at ang kanyang tauhan. Habang nakaupo at mukhang pagod na pagod, tinanong ng chief sa kanyang tauhan kung magkano ang gasto sa pagbalot ng manok sa tamang sukat. Ang tauhan ay may pahiwatig ng pagkadismaya o hindi pagsang-ayon sa ginagawa ng chief at nagtanong ng mapanuya kung balak ba ng chief na magkaroon ng maid of honor. Tumugon naman ang chief sa pamamagitan ng katahimikan. Pagkatapos, buntong hininga ng tauhan at pinuna niya ang sitwasyon. Sinabi niyang kung masipag at maayos ang taong pinag-uusapan nila, dapat ay umalis na ito o nagtagumpay na sa sarili. Binatikos niya ang dami ng pera na kinuha ng taong ito mula sa chief, at sinabing sa halaga ng perang iyon, maaari na sana siyang magbukas ng ilang restaurant ng manok. Biglaan, naabala ang eksena nang tumanggap ng tawag ang chief. Sinagot ng chief ang tawag, kausap si Yoo-rim, at tinanong kung ano ang ginagawa nito, na naglipat ng pokus ng eksena. Tinanong ni Yoo-rim kung dumalaw ba si Hyun-soo sa araw na yon at nagpahayag ng simpatya sa chief, humihingi ng paumanhin sa abala. Nagtaka ang chief kung bakit humihingi ng paumanhin si Yoo-rim. Ipinaliwanag ni Yoo-rim na alam niyang sinusubukan na naman ni Hyun-soo na humingi ng pera sa chief. Kinilala ni Yoo-rim ang palaging tulong ng chief, ngunit iginiit ang kahalagahan ng pagkakaroon ng konsensya. Sinabi ni Yoo-rim na sapat na ang nagawa ng chief at hindi na dapat tumulong pa sa pagkakataong ito. Binanggit din ni Yoo-rim na kakaiba ang ugali ni Hyun-soo kamakailan, at sinabi na binayaran siya ni Hyun-soo, ngunit ang halaga ay mas malaki kaysa sa karaniwan na nagpapahiwatig ng kakaiba o kaduda-dudang aktibidad. Ipinaliwanag din ito sa chief na kahit nakatanggap na siya ng pera mula kay Hyun-soo, humingi pa rin siya ng dagdag dahil kailangan nila. Nabanggit ni Yoo-rim na may chismis na umuutang ng malaking halaga si Hyun-soo sa ibang tao, hindi lang sa kanila. Inilarawan ni Yoo-rim na desperado si Hyun-soo, parang hinahabol at kailangan ng pera agad. Iginiit ni Yoo-rim na hindi na dapat tumulong pa ang chief, sinasabing kahit sarili nilang kapatid ay hindi sila tutulungan sa ganoong sitwasyon. Tumahimik lang ang chief habang nakikinig. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Hyun-soo na kakababa lang mula sa bus. Nag-iisip siya tungkol sa kanyang sitwasyon, kung paano siya makakakuha ng pera agad. Naiisip niyang humingi ulit ng pera kay Yoo-rim, nagulat at nadismaya na tumanggi si Yoo-rim noon. Samantala nakatanggap si Hyun-soo ng abiso sa kanyang telepono tungkol sa pera mula sa chief. Subalit tumunog ang kanyang telepono, ngunit pinili niyang hindi pansinin ang tawag. Biglang, may hindi kilalang tao na lumapit kay Hyun-soo at tinanong kung bakit hindi siya makontak buong araw at hindi sumasagot sa mga tawag. Frustrado ang taong ito at sinabing gusto siyang makita ng kanilang boss. Nagulat si Hyun-soo at hindi makapagsalita dahil sa biglaang pagharap at sa hinihinging pagkikita sa boss. Lipat ang eksena at makikita si Hyun-soo na nakaluhod sa harap ng isa pang hindi kilalang tao na naglalaro ng golf. Kinompronta ng hindi kilalang tao si Hyun-soo kung bakit hindi ito sumasagot sa telepono at nagpahayag ng inis sa asal ni Hyun-soo matapos makatanggap ng pera. Binigyang diin nila na oras na para magbayad si Hyun-soo ng kanyang utang at tinanong kung anong klase ng asal ito. Paliwanag ni Hyun-soo na siya ay nasa Seoul kamakailan upang maghanap ng pera para sa pagbabayad. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at taos-pusong humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. Tinanong ng hindi kilalang tao si Hyun-soo tungkol sa kanyang kamakailang pagbisita sa Seoul, lalo na kung nakilala niya ang isang taong nagngangalang Dushik. Tugon ni Hyun-soo, siya ay nagmamadaling nagtanong sa hindi kilalang tao kung alam nila kung saan matatagpuan si Dushik. Halata ang kanyang desperasyon habang ibinunyag niyang isang linggo na siyang naghahanap kay Dushik. Paulit-ulit na hiniling ni Hyun-soo sa hindi kilalang tao na sabihin sa kanya ang kinaroroonan ni Dushik.
At sumagot ang di kilalang tao, subalit parang hindi ito naniniwala kay Hyun-soo. Sa flashback na eksena na ito mula sa Batang Chief, isang matandang lalaki ay napagulat sa chief sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagbibigay sa kanya ng shop. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na hindi na siya kasing lakas tulad ng dati at iniisip na niya ang tungkol sa pagreretiro. Nagulat ang chief sa alok na ito at binanggit na malusog pa naman ang matandang lalaki. Binanggit din niya si Hyun-soo na nagtatanong kung bakit ang matandang lalaki ay pipiliing ibigay ang tindahan sa kanya sa halip na kay Hyun-soo. Tinanong ng matanda kung magiging mahusay ba si Hyun-soo sa pagpapatakbo ng tindahan kung ito ay mamanahin niya. Ipinahayag ng matandang lalaki ang kanyang mga alalahanin na baka bigla ang ibenta ni Hyun-soo ang tindahan, ubusin ang pera, o ipangsugal ito. Nalulungkot siya sa pagsasalita ng negatibo tungkol sa kanyang apo, ngunit kinikilala ito bilang realidad batay sa kasalukuyang pamumuhay ni Hyun-soo. Nakikinig lang ang chief sa katahimikan habang iniisip ng matandang lalaki ang posibilidad na magbago si Hyun-soo. Sa kabila ng kanyang hangarin na maniwala kay Hyun-soo, kinikilala ng matandang lalaki ang kanyang pagtanda at limitadong oras. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon na ipagkatiwala ang tindahan sa chief, hindi bilang regalo, kundi may inaasahan na patakbuhin ito ng maayos ng chief at suportahan si Hyun-soo at Yurim sa pinansyal para sa ilang taon. Siniguro ng matandang lalaki sa chief na sapat ang kanyang naipon para sa pangangalaga sa nursing home. Balik sa kasalukuyang panahon, malalim ang iniisip ng chief nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at si Hyun-soo ang nasa kabilang linya. Tinanong ni Hyun-soo kung libre siya kinabukasan. Nagtaka ang chief at nagtanong kung bakit. Ibinunyag ni Hyun-soo na magkakaroon siya ng grand opening ng kanyang sariling negosyo kinabukasan at inimbitahan niya ang chief na dumalo. Nagulat at nalito ang chief sa imbitasyong ito, tinatanong si Hyun-soo tungkol sa biglaang anunsyo ng grand opening. Ipinaliwanag ni Hyun-soo sa chief na nagdesisyon siyang magbukas ng maliit na bar. Nakuha niya ito ng mura mula sa isang kaibigan na kailangang lumipat ng lugar. Nag-alala, tinanong ng chief kung saan niya nakuha ang pera para dito. Inamin ni Hyun-soo na umutang siya ng pera mula sa iba't ibang pinagkukunan. Si Hyun-soo, na makikita na nakaluhod sa lupa, binabanggit kay chief na mataas ang interes sa utang na pera na nakuha niya, ngunit ipinahayag niya ang kanyang hangarin na magsimulang mamuhay ng maayos, isinasaalang-alang ang kanyang edad. Sinabi niya na balak niyang ibahagi ang balitang ito sa chief nang magkita sila kahapon, ngunit hindi niya nagawa. Ngumiti ang chief nang marinig ang mga plano ni Hyun-soo. Ipinahayag niya ang kanyang suporta at kinumpirma na dadalo siya sa grand opening, hinihingi ang oras at address para siguraduhin hindi siya malilate. Ipinapakita nito ang positibong pagbabago sa saloobin ng chief patungo kay Hyun-soo na nagpapahiwatig ng pag-asa o pagmamalaki. Napansin ng isa sa mga tauhan ng chief ang ngiti ng chief at nagtanong kung may maganda bang nangyari. Ang chief, na nakangiti pa rin, ay malabo ngunit positibong sumagot na may nangyaring ganun. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa lokasyon ni Hyun-soo, kasabay ng pagtatapos ng tawag niya sa chief. At may isang hindi kilalang tao na kausap si Hyun-soo, na nagdadala ng mas madilim na takbo sa kwento. Na sinabi kay Hyun-soo na dahil tinawagan nito si Do-sik, ang utang niyang 5 bilyon ay maituturing na bayad na. Pagkatapos, may mas mapanganib na alok ang hindi kilalang tao, kung sasaksakin ni Hyun-soo si Do-sik, hindi lamang ang utang niya sa sugal ang mawawala, kundi pati na rin ang karagdagang 4 na bilyong utang niya sa taong ito ay mapapatawad, na magpapalaya kay Hyun-soo mula sa kanyang mga pinansyal na pasanin. Nilinaw ni Hyun-soo, tinatanong kung sa pamamagitan lang ng pagsaksak kay Do-sik ay mawawala na ang lahat ng kanyang utang, at sinang-ayunan ito ng hindi kilalang tao. Tiniyak nila kay Hyun-soo na sila ang bahala sa lahat ng iba pa, kailangan lang niyang gawin ang aktong pagsaksak kay Do-sik para maging malaya. Si Hyun-soo ay puno ng pag-iisip, nagmumuni-muni sa kanyang desperadong sitwasyon. Sinisisi niya si Do-sik na tinatawag niyang bastardo sa kanyang kalagayan. Naniniwala si Hyun-soo na ang kanyang mga problemang pinansyal at pangangailangan na umutang ay direktang resulta ng mga aksyon ni Do-sik. Pakiramdam niya kung hindi dahil kay Do-sik, hindi siya lalapitan ng hindi kilalang tao sa simula pa lang. May sama rin ng loob si Hyun-soo na mas pinaboran ng matandang lalaki, marahil ang kanyang lolo, si Do-sik kaysa sa kanya, kahit hindi sila magkadugo. Bitter siya na ang tindahan, na sa tingin niya ay para sa kanya, ay ibibigay kay Do-sik sa halip na sa kanya.
Napagtanto rin niya na ang kanyang pakikisangkot sa taong nagpautang sa kanya at nagpapatakbo ng kasino kung saan siya nagsusugal ay lahat konektado kay Do-sik. Kinunklusyon ni Hyun-soo na ang bawat aspeto ng kanyang magulong buhay ay dahil kay Cha Do-sik, na nagpapakita ng kanyang malalim na pagkadismaya at kawalan ng kakayahan na makita ang kanyang sariling papel sa kanyang pagbagsak. Lipat ang eksena, naglalakad at nag-uusap ang chief at ang kanyang tauhan. Nagpahayag ng pag-aalala, tinatanong kung ayos lang ba ito na mag-isa sa pagpunta sa isang lugar. Medyo natuwa, tinanggihan ng chief ang pag-aalala, tinatanong kung mukha ba siyang bata na nangangailangan ng pagsubaybay. Nilinaw ng tauhan ang kanyang pag-aalala, sinasabing alam niyang ayaw ng chief sa pagmamaneho. Tiniyak ng chief na ayos lang ito, at ang plano niya ay simpleng makita ang mukha ni Hyun-soo at pagkatapos ay bumalik na. Nagtatanong ang tauhan kung magbibigay ba rin siya ng pera kay Hyun-soo. Nagulat ang chief, tinanong kung bakit. Pinaliwanag ng tauhan na bago pa lang ay nag-withdraw siya ng pera mula sa bangko, at may mga tao raw na nakakita sa kanya na lumabas mula sa bangko. Ngumiti ang chief at ipinahayag niya ang kanyang intensyon na tulungan si Hyun-soo sa pinansyal. Kinikilala ang determinasyon ni Hyun-soo na magsimula ulit. Nagkomento ang tauhan tungkol sa kabaitan ng chief, ngunit tinatanong kung kinakailangan bang magbigay ng ganun kalaking halaga kay Hyun-soo. Nagpahayag siya ng pagkagulat sa desisyon ni Hyun-soo na magpatakbo ng isang negosyo na nagpapakita ng kakulangan ng tiwala sa nakaraang record ni Hyun-soo. Ipinaliwanag ng chief na si Hyun-soo, na mas matanda na ngayon, ay nagpahayag ng kanyang hangarin na magsimula ng bago. Naniniwala ang chief na ang lolo, na tinutukoy na matandang lalaki mula sa flashback, ay magiging masaya na marinig ang tungkol sa pagbabago ng puso ni Hyun-soo. At habang naghahanda ang chief na umalis sakay ng kanyang kotse, sandaling inisip niya ang sitwasyon. Hinilingan siya ng tauhan ng ligtas na paglalakbay. Lipat ang eksena ng binati ni Hyun-soo ang chief nang dumating ito. Mukhang nasangkot si Hyun-soo sa isang away dahil sa hitsura ng kanyang mukha na agad na ikinagulat ng chief. Binaliwala ni Hyun-soo ang pag-aalala ng chief. Sinabing ang sugat ay mula sa isang away isang araw o 2 araw na ang nakalipas at nagpumilit na pumasok na sila sa loob. Pagpasok nila, napansin ng chief ang laki ng bagong negosyo ni Hyun-soo, isang bar, at nagpahayag siya ng pagkagulat. Sinasabing mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Kinilala niya ang pagsisikap na ginugol ni Hyun-soo sa paghahanda ng lugar. Binati si Hyun-soo ng chief na may ngiti, inaamin ang pagkapagod sa pagtatayo ng kanyang bagong negosyo, lalo na dahil sa utang ang pinagmulan ng pondo, kaya kailangan niyang magtrabaho ng mabuti. Pagpasok ng chief at ni Hyun-soo sa establishmento, may napansin ang hepe na hindi tama habang tinitingnan ang mga tao sa loob. Inanyayahan ni Hyun-soo ang chief na pumasok pa, binanggit na may mga kaibigan mula sa malapit ang dumating na mas maaga. Ngunit biglang nagbago ang kapaligiran nang maramdaman ng chief na may tumusok na kutsilyo sa kanya. Sa kanyang pagkagulat, si Hyun-soo pala ang umaatake. Kinumpronta ng chief si Hyun-soo na nagpahayag ng pagsisisi at galit. Umigting ang eksena ng mapagtagumpayan ng chief, sa kabila ng pagsaksak sa kanya na mapabagsak si Hyun-soo, na humantong sa pagbagsak ni Hyun-soo sa sahig. At may bigla ang pagbabago nang pumasok ang isang hindi kilalang tao sa lugar kung saan naroon si Chief Hyun-soo. Pagpasok ng taong ito, lahat ng nasa loob ay nagpakita ng respeto sa pamamagitan ng pagbati, pagtayo, at pagyuko, na nagpapahiwatig ng malaking impluwensya o kapangyarihan ng taong ito. Ang hindi kilalang tao na nakangiti ay tinawag ang chief bilang Do-sik at nabanggit na matagal na silang hindi nagkikita. Ang chief, habang iniinda ang sakit dahil sa sugat na tinamo mula sa saksak ni Hyun-soo, ay kinilala ang hindi kilalang tao bilang Kim Seok-bae. Samantala lipat ang eksena nang tumatawag ang isa sa mga tauhan ng chief kay Yurim para itanong ang address ng bar ni Hyun-soo, dahil balak nilang magpadala ng mga bulaklak para sa grand opening nito. Nabanggit niya na abala ang chief at hindi sumasagot sa kanyang telepono. Subalit, nagulat si Yurim sa balitang ito, sinasabing ito ang unang pagkakataon na narinig niya na magbubukas ng bar si Hyun-soo. Nagdulot ito ng pagtataka sa tauhan, na akala ay pumunta na ang chief sa opening ceremony ni Hyun-soo kanina pa. Nagulat at naguluhan ang tauhan ng chief sa tugon ni Yurim. Nagsimula siyang magtanong kung bakit magsisinungaling si Hyun-soo tungkol sa ganitong pangyayari at nagtataka kung baka may mas malalim na nangyayari, lalo na't hindi inaasahan ang kawalan ng chief at ang kanyang hindi pagiging makontak.
Nagpapahiwatig ang pag-uusap na ito ng isang posibleng nakakaalarmang sitwasyon, nagtataas ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng chief at mga intensyon ni Hyun-soo. Lipat ang eksena kung saan ang mga tauhan ng chief ay nasa kalagayan ng pagmamadali, inaayos ang kanilang sarili para sa mabilisang pagtugon. Pinamunuan ni Hyun-seok ang grupo, sinabihan silang kumilos agad. Inutusan niya ang isang grupo na umalis muna at susundan agad ng iba. Inatasan din niya na ang mga miyembro na hindi pa dumating ay pumunta na diretso sa itinakdang lugar na nagpapahiwatig ng isang sitwasyon na nangangailangan ng agarang aksyon. Sa gitna ng gulo, biglaang dumating si Yuijin sa eksena. Nagdulot ng pagkagulat ang kanyang biglaang pagdating sa tauhan ng chief. Tinanong nito kung bakit nandoon si Yuijin. Ipinaliwanag ni Yuijin na pinapunta siya ng kanyang kapatid na babae para maghatid ng ilang side dishes. Sa flashback na eksena na ito, dumating ang chief sa kanyang lugar ng trabaho at nakita niya ang pakikipag-usap ng matandang lalaki sa isang hindi kilalang tao. Tumanggap ng sobre ang hindi kilalang tao mula sa matandang lalaki na nagpapahiwatig ng isang transaksyon o kasunduan. Matapos matanggap ang sobre, napansin ng hindi kilalang tao ang chief at binati siya. Nagkomento ang di kilalang tao sa tindahan na parang sinasabing magandang lugar ito para sa chief na magtrabaho. Bago umalis, tinapik ng hindi kilalang tao ang balikat ng chief at nag-alok sa kanya ng posisyon o pagkakataon na nagpapahiwatig na bukas ang imbitasyon sa chief na sumali sa kanila kung sakaling magbago ang kanyang isip. Tahimik lang ang chief sa buong pag-uusap na ito. At agad kinumpronta ng chief, ang matandang lalaki, ang kanyang boss, tungkol sa dahilan kung bakit naroon si Mr. Seokbae, ang hindi kilalang tao. Hinala ng chief na may kinalaman ito sa pinansyal at diretsahan niyang tinanong kung umutang ba ang matandang lalaki kay Mr. Seokbae. Buntong hininga, kinumpirma ng matandang lalaki ang hinala ng chief. Ibinunyag niya na kinailangan niyang kumuha ng pribadong utang mula kay Mr. Seokbae dahil si Hyun-soo na naaksidente at kailangan niyang mabilis na ayusin ito. Ipinahayag ng matandang lalaki ang kanyang pagkadismaya sa kung gaano kabilis lumobo ang interes sa utang na hindi niya inaasahang lalaki ang pasanin sa pananalapi ng ganoon kabilis. Naiwan ng chief na nagulat at walang masabi nang malaman niya ito. Lipat ang eksena at hinarap ng chief si Mr. Seokbae tungkol sa kanyang kaduda-dudang mga gawain sa negosyo. Inakusahan ng chief si Mr. Seokbae na sadyang nag-uudyok ng mga away upang makakolekta ng pera mula sa mga kasunduan at nagpapautang sa mga taong hindi kayang magbayad ng kasunduang ito na naglalagay sa kanila sa isang siklo ng utang. Kinumpirma ni Mr. Seokbae ang mga akusasyon ng chief. Ipinaliwanag niya na kumikita ang modelo ng negosyo dahil mabilis na bumabalik bilang pera mula sa kasunduan ang inutang na pera na nangangailangan lamang ng kaunting puhunan sa simula. Inamin niya na kamakailan lamang niya sinimulan ang negosyong ito at kailangan niya ng kapital para magtayo ng sarili. Ipinagtanggol ni Mr. Seokbae na bagamat hindi na sila masyadong nag-uudyok ng mga away ngayon na nakatatag sa negosyo, nananatili pa rin itong kumikita. Diretsahang hinarap ng chief si Mr. Seokbae tungkol sa kanyang pakikisangkot kay Hyun-soo. Tinanong niya kung ginamit ba ang parehong manipulatibong taktika sa negosyo laban kay Hyun-soo. Sa simula, tumahimik si Mr. Seokbae na nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o pagkakasala. Sa huli, sumagot si Mr. Seokbae, sinasabing ang kanyang mga aksyon ay hindi personal kundi mga desisyon sa negosyo lamang. Inihayag niya na ang utang ni Hyun-soo ay mahigit sa 4 bilyon na ang prinsipal ay mga 3 bilyon. Nagulat at nag-aalala ang chief, tinatanong kung paano lumaki ng husto ang utang kahit patuloy ang pagbabayad ni Hyun-soo. Nagtanong siya tungkol sa interes na nagpapahiwatig na ito ay dapat napakataas para lumobo ng ganun kalaki ang utang. Nagiging seryoso ang mukha ni Mr. Seokbae habang ipinapahiwatig ng chief na humihingi siya ng espesyal na konsiderasyon para sa utang ni Hyun-soo. Ipinaabot ng chief na may pag-aalala at pagmamadali ang kahilingan kay Mr. Seokbae na sana ay gawin itong isang beses na pagbubukod. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mr. Seokbae na hindi niya ito magagawa, sinasabing magdudulot ito ng komplikasyon. Sinabi niya na ang paggawa ng pagbubukod para sa isang tao ay magdudulot ng kahirapan sa pagpapatakbo ng iba at sa pagpapanatili ng kontrol. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging pare-pareho sa kanyang mga kasanayan sa negosyo para sa pagpapanatili ng kontrol at kaayusan. Samantala ang chief, na natanto ang kawalang kakayahang umangkop sa paninindigan ni Mr. Seokbae,
ay natahimik na lang. Tumayo siya at ipinahayag ang kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Pinag-isipan niya ang kanyang pinansyal na kalagayan, iniisip kung magkano ang perang naipon niya matapos ibawas ang isang buwang upa. Nag-alok si Mr. Seokbae ng makabuluhang bagay sa chief. Kung papayag ang chief na magtrabaho sa ilalim niya, ituturing niyang bayad na ang utang ni Hyunso. Ikinagulat ito ng chief, dahil ito ay nagpapakita ng isang radikal na solusyon sa problema sa utang ni Hyunso. Binigyang diin ni Mr. Seokbae ang halaga ng pagkakaroon ng chief sa kanyang koponan, sinasabing sulit ang gastos para dalhin siya roon. Binanggit din niya na ang ganitong uri ng trato ay espesyal at hindi ibinibigay sa iba. Ang chief, na kinikilala ang bigat ng alok at mga implikasyon nito, ay sumagot ng may respeto at nagpasalamat kay Mr. Seokbae. At makikita na natin ang simula ng gang ni Mr. Seokbae na nagpapakita ng kanilang dominasyon sa ibang grupo ng gang, at kasama na ang chief sa gang ni Mr. Seokbae. Ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pakikisangkot ng chief sa mga aktibidad ng gang, marahil bilang resulta ng kasunduang ginawa para mabayaran ang utang ni Hyunso. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa pagbisita ng chief sa tindahan ng matandang lalaki. At nakita ng matandang lalaki ang chief na nagtatago sa isang sulok na ikinagulat ng chief. Subalit, umiwas ang matandang lalaki na parang walang nangyari. At patuloy lang ang buhay ng paglalakbay ng chief kasama ang gang, na minarkahan ng karahasan at tunggalian, na nagpapahiwatig ng mas madilim at mas magulong landas na tinahak ng chief. Sa huli, lumipat ang eksena sa ospital kung saan nakaratay, at walang malay ang matandang lalaki, kasama si Yurim. Biglang dumating ang chief na nagmamadali at nagtanong kung ano ang nangyari. Halatang nag-aalala si Yurim habang ipinapaliwanag niya sa chief, na biglang nawalan ng malay ang kanilang lolo at kasalukuyang walang malay sa ospital. Hindi alam ng mga doktor kung kailan siya magigising. Nagulat ang chief sa balitang ito at agad na nagtanong kung naaksidente ba ang matandang lalaki na nagdulot ng kanyang pag-collapse. Nilinaw ni Yurim na hindi ito dahil sa aksidente, kundi nawalan ng malay ang matandang lalaki dahil sa shock nang makuha ang kanyang tindahan dahil sa hindi niya kayang bayaran ang utang. Lalo pang nagulat ang chief sa revelasyong ito. Naguluhan siya dahil akala niya ay nabayaran na lahat ng utang. Nagtanong siya kay Yurim kung umutang ba ulit ng pera ang matandang lalaki. Nag-aalala si Yurim habang ipinaliliwanag niya sa chief na walang bagong utang na kinuha ang kanilang lolo. Binanggit niya na dahil sa mahinang takbo ng negosyo kamakailan, patuloy na tumaas ang interes sa umiiral na utang na humantong sa pagkakakuha sa tindahan na ginamit bilang kolateral para sa utang. Malalim ang pag-iisip ng chief at nababahala siya sa impormasyong ito. Naalala niya na nangako si Mr. Seokbae na ayusin ang sitwasyon, na nagtulak sa kanya na magduda kung maaaring nagsinungaling si Mr. Seokbae. Nagmuni-muni rin ang chief tungkol sa perang ipinadala niya, na inaakala niyang sapat na para matakpan ang interes sa utang. Ang pagkaunawang ito ay nagdulot ng kalituhan at pag-aalala, dahil lumalabas na ang perang ibinigay niya ay hindi napigilan ang pagkawala ng tindahan. Ibinunyag ni Yurim sa chief na determinado ang kanilang lolo na hindi galawin ang perang ipinadala ng chief. Itinuturing itong pinaghirapang kita ng chief kaya hindi dapat pakialaman. Ipinaliwanag niya na nahihiya ang lolo na humarap sa chief. Alam ang sakripisyo nito sa pag-alis sa kanyang trabaho. Dagdag pa ni Yurim, kumuha ng dagdag na trabaho ang lolo kahit gabi sa mga pabrika na may motibasyon na mabilis na mabayaran ang utang at muli silang magkausap ng chief. At labis itong ikinagulat ng chief. Sa pagmumuni-muni ng chief tungkol sa isang nakaraang insidente kung saan umiwas ang lolo sa kanya sa tindahan, napagtanto ng chief na ang pag-iwas ng lolo ay hindi dahil sa pagwawalang bahala kundi dahil sa kahihiyan. Akala niya ay ayaw siyang makita ng lolo, pero lumalabas na dahil ito sa kanyang damdamin ng pagkakasala at hiya. Lipat ang eksena, nagiging madilim at marahas ang kapaligiran. Makikita ang magulong tagpo na may mga katawan sa lupa na nagpapahiwatig ng brutal na sagupaan. At makikitang nakatayo si Mr. Seokbae sa gitna ng eksena, hawak ang isang kutsilyo. At makikita ang chief, galit na puno ng dugo sa kanyang katawan at kinumpronta si Mr. Seokbae. Paalala niya ang pangako nitong bayaran ang utang, at halatang dismayado siya sa kasalukuyang sitwasyon at kung paano ito salungat sa naunang pangako ni Mr. Seokbae. Tumugon si Mr. Seokbae sa galit ng chief nang may pagwawalang bahala, tinatanong kung inaakala ba ng chief na ito ay isang simpleng bagay lamang.
Ngumiti siya at inulit ang kanyang pilosopiya tungkol sa hindi paggawa ng eksepsyon, sinasabing ang paggawa ng eksepsyon para sa ilan at hindi para sa iba ay pipigil sa kanya na epektibong isagawa ang kanyang negosyo. At biglang sumugod si Mr. Sokbae, sinusubukang atakihin si Chief. Subalit maagap na umiwas ang Chief sa atake, ngunit hindi niya naiwasan ang sumunod na atak nito at nahiwa ito sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng sugat, hindi nagpatinag ang Chief at gumanti ng malakas na atake sa tiyan ni Mr. Sokbae na sinundan ng mabilis na suntok sa mukha na nagpabagsak kay Mr. Sokbae sa lupa. At pagkatapos ng pagbulakta, habang nagsisimulang lumakad palayo ang Chief sa eksena, si Mr. Sokbae, na nakahiga sa lupa, ay nag-iisip ng may paghihiganti sa isip, tahimik na nanumpang papatayin si Chaduosik. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kasalukuyang panahon. Ngumiti si Mr. Sokbae at nagkomento na mahigit 10 taon na mula nang huli silang magkita matapos umalis ang Chief. Sa kabilang banda, ang Chief ay nanatiling tahimik habang iniinda ang saksak mula kay Hyunso. Sa tensyonadong eksena na ito, kinompronta ng Chief si Mr. Sokbae tungkol sa isang problemang hindi pa nila nalulutas, na may kinalaman sa isang pangyayari sa nakaraan na patuloy na iniisip ni Sokbae. Inakusahan ng Chief si Sokbae na ginagamit ang isang taong tinawag niyang idiota, na maaaring nagpapahiwatig ng manipulasyon o pagsasamantala. Samantala si Hyunso ay nanatiling tahimik matapos marinig ang akusasyon. Dagdag pa ng Chief, patuloy daw na binubuli ni Sokbae ang taong ito. Lumala ang konfrontasyon nang handa ng umatake ang isa sa mga tauhan ni Sokbae dahil sa mga sinabi ng Chief. Ngunit, pinigilan ito ni Mr. Sokbae. Binanggit ni Mr. Sokbae na narinig niya ang tungkol sa Chief, at may magandang balita siyang narinig na maayos ang naging resulta. Inihayag din niya na nawawala ang mga pondo mula sa kahadiyero, na nagpapahiwatig ng koneksyon sa naunang diskusyon nila. Tugon ng Chief, na may bahid ng sarcasm, ay nagtanong kay Sokbae kung bakit tila wala itong lakas ng loob na kumilos mag-isa, at kinwestiyon kung bakit ngayon lang ito nagkaroon ng tapang na gumawa ng hakbang. Inakusahan niya si Sokbae na hindi kayang kumilos ng mag-isa at kritikal sa paggamit nito kay Hyunso sa sitwasyon. Lalo pang pinagtawanan ng Chief si Sokbae sa pagtawag sa kanya na chicken dahil sa kawalan ng kakayahan na kumilos ng mag-isa. Galit na nag-react si Mr. Sokbae sa mga komento ng Chief. Dahil dito, isa sa kanyang mga tauhan ang sumugod at sinubukang suntukin ang Chief. Pero mabilis na umiwas ang Chief at gumanti ng uppercut na nagbigay sa kanya ng kalamangan. At agad na hinawakan niya sa mukha at malakas na itinulak ito sa lupa. Pagkatapos mapigilan ang banta, nakangiti, kinausap ng Chief si Mr. Sokbae at nilinaw ang isang pagkakamali. Sinabi niya na taliwas sa iniisip ni Sokbae, hindi siya nahihirapan o nagdurusa. Sa halip, inaangkin niyang komportable ang kanyang pamumuhay. Galit na inutusan ni Mr. Sokbae ang kanyang gang na atakihin ang Chief, na lalong nagpalala ng karahasan. Sugod naman agad ang mga miyembro ng gang patungo sa Chief. Ang unang umaatake ay may hawak na baseball bat, pero mabilis itong naiwasan ng Chief, at sinuklian niya ito ng suntok sa mukha. Hindi tumigil ang Chief sa pagdepensa, at sinipa niya ang susunod na umaatake, na bumagsak malapit kay Hyunso. Habang pinapanood ang nagaganap, nag-isip si Hyunso tungkol sa reputasyon at lakas ng Chief. Nagulat siya sa kakayahan ng Chief sa pakikipaglaban, at napaisip kung talaga bang ganun kalakas ang Chief noon pa. Pero, nag-aalala si Hyunso, dahil naiisip niya na kahit gaano kagaling sa laban ang Chief, mahirap, kung hindi man imposible, na labanan niya ang maraming kalaban ng sabay-sabay. At matapos ang sandali, makikitang tanging ang Chief lamang ang nakatayo matapos talunin ang unang grupo ng mga umaataking kaaway, na ikinagulat ni Hyunso sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Pero, ang saksak ng Chief sa tagiliran ay nagpapahirap sa kanyang paggalaw. Frustrado at walang pasensya, sumigaw si Mr. Sokbae sa kanyang gang na bilisan ang pagtumba sa Chief. Sumugod agad ang pangalawang grupo ng mga kaaway. Patuloy ang Chief sa pagdepensa, tumama ang kanyang suntok sa mukha ng unang umaatake, mabilis na napansin at sinuntok ang isa pang kalaban na may hawak na baseball bat, at nakayanan pang hawakan ang kamay ng isang umaataking may hawak na kutsilyo at sinuntok ito sa tiyan. Kahit anong galing ng Chief, patuloy ang walang tigil na pag-atake ng gang. Samantala, nagmamadali naman papunta sa eksena ang grupo ni Hyungseok ang tauhan ni Chief. Nag-aalala si Hyungseok para sa Chief,
Hinimok niya ang driver na bilisan pa ang pagpapatakbo, umaasang makarating agad para tumulong. Balik ang eksena sa chief na nakatayo pa rin at dumarami ang bilang ng mga tinalo niyang kaaway sa sahig na nasasaksihan ni Hyun-soo. Si Hyun-soo, na may pakiramdam ng pagkakasala, ay nagmuni-muni sa sitwasyon, iniisip na sana'y hindi nangyari ito kung hindi niya sinaksak si Dusik. Nagtataka siya kung paano nakakapaglaban ng ganito ang chief kahit may sugat siya. Si Mr. Seokbae, na bahagyang humanga, ay kinilala ang kasanayan ng chief. Nakangiti niyang binanggit na hindi pa rin nawawala ang kakayahan ni Dusik at nagmungkahi pa na baka mas lumakas pa ang kanyang diskarte dahil sa kondisyon ng kanyang katawan. Kinikilala ni Seokbae ang pambansang kasikatan ng chief at inamin niyang kakaiba nga talaga ang makita ito ng personal. Gayunpaman, sinabi niya na malapit nang maabot ng chief ang kanyang limitasyon. Ngumiti ang chief habang iniisip niya na unti-unti na nga siyang naaabot ang kanyang limitasyon. Naiisip niya na kung siya ay nasa maayos na kondisyon mula sa simula, sana'y mas maayos na nasaksihan ng iba ang kanyang lakas, katulad ng dati. Nagbago ang eksena nang biglang magsalita si Mr. Seokbae at tawagin si Hyun-soo. Nagulat si Hyun-soo at lumapit kay Seokbae. Sa isang nakakagulat at tensyonadong sandali, inabot ni Seokbae kay Hyun-soo ang isang kutsilyo at inutusan siyang tapusin ang chief. At sa pagkagulat kinumpronta ni Hyun-soo si Mr. Seokbae tungkol sa kanilang napagkasunduan. Paalala ni Hyun-soo kay Seokbae na ang kanyang trabaho lang ay dalhin siya sa lugar at saksakin ang chief. Pero, matigas ang loob ni Seokbae at iginiit niyang saksakin ulit ni Hyun-soo ang chief. Nagpanik si Hyun-soo sa loob-loob niya, napagtanto niyang walang saysay ang kanyang pagtatangkang umiwas at wala ring kabuluhan ang kanyang mga nagawa dati. Samantala nanatiling tahimik lang ang chief habang pinapanood ang dilema ni Hyun-soo. Biglang nabasag ang tensyon nang may hindi inaasahang dumating. Lumitaw si Yoo-jin sa eksena, suot ang helmet at may daladalang pakete ng pagkain. Nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. Nagpahayag ng pagtataka si Mr. Seokbae at ang iba, nagtatanong kung sino ang umorder ng delivery, na lahat naman ay itinanggi ang responsibilidad. Kitang-kita naman ang pagkagulat ng chief nang makilala niya si Yoo-jin bilang delivery man. Si Yoo-jin, na parang walang kamalay-malay sa matinding sitwasyon, ay basta na lang inanunsyo ang kanyang pagdating para sa paghahatid ng pagkain. Nagdulot ito ng sandaling katahimikan, lalo na kay Mr. Seokbae. Pagkatapos ng maikling pagtigil, sinakop ng galit at pagkalito si Mr. Seokbae. Nag-iisip siya sa sarili, puno ng galit at pagtataka, kung sino ba talaga ang umorder ng pagkain sa gitna ng napakahalaga, mapanganib na sitwasyon. Sa eksena na ito, nang dumating si Yoo-jin sa lugar kung saan naroon ang chief at ang gang ni Mr. Seokbae. At nang makita ni Yoo-jin na may saksak sa tiyan ang chief, naintindihan niya ang seryosong kalagayan ng sitwasyon. Si Mr. Seokbae, na nagpapakita ng inis, ay nagpahayag ng kanyang balak na alisin ang itinuturing niyang walang silbing bangkay na tinutukoy si Yoo-jin. Nagbigay si Seokbae ng mapait na komento tungkol sa hindi mahuhula ang takbo ng buhay, na para bang sinasabi na si Yoo-jin ay napasok sa isang malas na sitwasyon. Tumaas ang tensyon nang lumapit ang isa sa mga miyembro ng gang kay Yoo-jin. Subalit, mabilis na kumilos si Yoo-jin sa pamamagitan ng paghawak at pagpilipit sa kamay ng gang member, sinundan ng headbutt na ikinagulat ng lahat. Nagulat si Mr. Seokbae sa biglaang pagpapakita ni Yoo-jin ng kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Bilang tugon, kalmadong inilagay muna ni Yoo-jin ang kanyang daladalang pagkain sa isang sulok na nagpapahiwatig na handa siyang lumaban. Nang sugurin si Yoo-jin ng gang ni Seokbae, ipinakita niya ang kanyang natatanging bilis at kasanayan. Inilagan niya ang atake ng unang umaatake, mabilis na sinipa ang binti, at agad na sinuntok sa mukha ang isa pang miyembro ng gang, na naging dahilan para silang dalawa ay sabay na bumagsak sa lupa. Hindi pa natatapos doon, patuloy si Yoo-jin sa pagdepensa, laban sa mga sumusugod na kaaway. Tinamaan niya ng sipa sa tiyan ang isa pang kalaban, at pagkatapos ay mabilis na napansin at naagapan ang isa pang umaatakeng may hawak na kutsilyo. Nahawakan ni Yoo-jin ang kamay ng kalaban at agad itong sinuntok sa mukha. Samantala lalo pang nagalit si Mr. Seokbae at sumigaw ng utos sa kanyang gang na agad na patumbahin si Yoo-jin na tinawag niyang bastos. Subalit, nagbago ang sitwasyon nang mapabagsak ni Yoo-jin ang mga tauhan ni Seokbae isa-isa sa mismong harapan niya. Si Mr. Seokbae, na labis na naguguluhan at nagagalit,
ay hindi makapaniwala sa kaguluhan na nangyayari, nagtatanong sa sarili kung bakit nangyayari ang ganitong kahibangan. Sa gitna ng gulo, biglang kinausap ng chief si Mr. Seokbae, tinawag siya sa pangalan, at sinabing hindi si Eugene ang malas, kundi si Seokbae ang tunay na malas. Sinabi pa ng chief na hindi kayang talunin ni Seokbae si Eugene, na nagpapahiwatig na malayo ang kakayahan ni Eugene kumpara sa isang maliit na bully katulad ni Seokbae. Naikinagulat naman ito ni Mr. Seokbae. Samantala patuloy na dinadaig ni Eugene ang mga miyembro ng gang sa pamamagitan ng kanyang natatanging kakayahan sa pakikipaglaban. Samantala, si Hyunsoo, na may hawak na kutsilyo, ay nasa isang sulok at nagugulat sa mga pangyayari. Nagtataka siya kung bakit hindi matinag ng gang ang isang simpleng delivery rider na katulad ni Eugene at nagtatanong siya sa sarili tungkol sa nangyayari. Nang magtama ang tingin ni Eugene at Hyunsoo, nakilala ni Hyunsoo si Eugene at nagulat siyang malaman na ito pala ang estudyanteng nakilala niya dati. Bigla namang dumating ang gang ng chief na nagdadala ng bagong dinamika sa sitwasyon. Agad nilang tinanong ang kalagayan ng chief at iminungkahi na dalhin siya sa ospital. Ngumiti ang chief sa gitna ng kaguluhan, kinikilala ang kanilang pagdating. Subalit seryosong sinabi ng chief na kailangan niyang tapusin ang kanyang ginagawa, na ikinagulat ng kanyang mga tauhan. Samantala sa labas naman ng eksena, nagsimula nang dumating ang natitirang miyembro ng gang ng chief, na nagdagdag ng tensyon. Napapaligiran si Mr. Seokbae ng gang ng chief, na isang malaking pagbabago sa balanse ng pangyayari. Tumayo ang chief mula sa kanyang upuan at naglakad at nilampasan lang nito si Mr. Seokbae. Itinuring naman ito ni Seokbae bilang isang insulto, nagtatanong siya sa sarili kung sinadya ba siyang hindi pansinin ng chief, na parang hindi siya karapat-dapat makipaglaban. Si Hyunsoo, na hawak pa rin ang kanyang kutsilyo at halatang nanginginig, ay nagbigay galang sa chief, tinawag siya bilang Dusik-hyung, habang papalapit ang chief. Pinag-isipan ng chief kung paano niya haharapin si Hyunsoo. Si Hyunsoo, na labis na naapektuhan ng sitwasyon, ay biglang ibinagsak ang kanyang kutsilyo, inamin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Nangako siyang hindi na niya ulitin ang kanyang nagawa at ipinahayag ang kanyang pagsisisi. Tumugon ang chief sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga paghingi ng tawad ni Hyunsoo, na nagpapahiwatig na hindi kasalanan ni Hyunsoo ang sitwasyon kundi sa kanya. Naniniwala siyang kung mas kilala siya ni Hyunsoo, hindi sana nangyari ang kasalukuyang problema. Nagdulot ito ng kalituhan kay Hyunsoo na nakakaramdam na ng pagkakasala at takot. Sa biglaan at hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari, sinuntok ng chief si Hyunsoo sa mukha na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Pagkatapos nito, kinuha agad ng chief ang isang tubo. Nakikipaglaban sa kanyang damdamin ang chief na nagpapahayag ng frustrasyon at hindi makapaniwala sa kanyang sariling reaksyon sa sitwasyon, lalo na sa kanyang panginginig sa harap ng isang taong itinuturing niyang hindi karapat-dapat. Si Hyunsoo, na labis na takot, ay sinubukang pakiusapan ang chief na mag-isip muna, at pinapaalala dito ang tungkol sa kanilang lolo. Subalit, inihayag ng chief na ang kanyang pagkilos ay dahil nga sa kanilang lolo. Sumunod ay isang nakakagulantang natagpo ng karahasan kung saan paulit-ulit na pinalo ng chief si Hyunsoo gamit ang tubo na ikinabigla ng lahat. At matapos ang matinding pagpalo, ibinaba ng chief ang tubo, tanda ng pagtatapos ng kanyang pag-atake. Binalaan ng chief si Hyunsoo sa mga magiging kahihinatnan kung ito'y muling magsusugal, mangungutang ng pera, o lalapit sa isang taong nagngangalang Yurim. Ang babala ng chief ay puno ng galit at proteksyon, binibigyang diin ang kahalagahan at bigat ng kanyang mga salita. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.